Magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Mystery Horror. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Louie, isang taga Maynila na madalas pumasyal sa mga liblib na lugar kasama ang mga tropa kapag walang pasok sa trabaho. Hindi ko nababanggitin pa ang eksaktong lugar kung saan ko ito naranasan at naaalala ko pa na nangyari ito 2 dekada na ang nakakaraan, isang madaling araw somewhere sa norte. Karaniwang road trip lang sana yung gagawin naming magbabarkada kung tutuusin. Galing kami noon sa isang maliit na pagdiriwang. Natatandaan ko pa na tag-konti-konti lang ang nainom namin. Tapos ay nagpasya kami na mag-drive papalayo para mag-food trip at maghanap ng makakainan at humigop ng mainit na sabaw. Akala mo ay simpleng adventure lang, pero pre, hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ako kapag naaalala ko ang mga naranasan namin. Para maging sakto sa dala naming sasakyan ay 4 lang kami na magkakasama. Una ay si Erwin, si Jen at kasama din si Jigs na isa sa aking mga kababata. Si Erwin ang nagmamaneho ng sedan na lagi niyang hinihiram sa kanyang kuya. Hindi naman ito brand new, yun nga lang ay matibay pa naman. Mga 2:30 AM na noon at sa totoo niyan, normal pa yung simula. Music lang sa radyo at may konting chill na kwentuhan. Pero kasi naman, pagkababa namin ng main road at napunta na sa mga liblib na daan ay bigla na lang parang nag-iba ang vibe. Samantalang sa may unahan ay may mga bahay-bahay pa. Saglit pa at naging bukid na ang mga loteng aming natatanaw na may mga punong nakausli na halos sa aming dinadaanan, tapos ang dilim-dilim pa nga dahil wala na halos street lights. Naging malagkit ang hangin kaya ramdam ko na may mali nang nangyayari kasi naman talaga bakit parang ang off ng pakiramdam ko ng mga oras na yon. Sobrang tahimik, wala man lang kahit isang sasakyan na nagdadaan kahit pa nakalipas na ang truck ban. Saka nga ay may weird na amoy na parang galing sa nabubulok na karne. Wala kaming kaalam-alam kung saan yon nanggagaling. Tapos naman, habang nagdadrive si Erwin, ay biglang may narinig kaming kalampag sa bubong ng kotse. Sobrang lakas nyon dahil parang may bumagsak na malaking bato. Kaya lang kahit na ano ay wala kaming nakikita sa harapan ng kalsadang tinatahak namin. Maya-maya pa ay napatingin kaming lahat sa itaas. Halos wala kaming nakita dahil sa sobrang dilim kahit pa nakabukas ang headlight ng sasakyan. Tapos may kalampag bigla sa likod ng windshield na parang matulis na bagay. Doon na lalo nagsimulang lumakas ang kaba at magpanik ang mga kaibigan ko. Si Jen ay napasigaw at halos mawala ng malay. Ako naman ay nanginginig na yung kamay ko habang hawak yung cellphone na nagsilbi naming flashlight. Tapos, bigla na lang na may tumawid sa harap ng sasakyan. Isang imahe ng matandang babae na nakaalsa ang mga buhok, bahagyang nakayuko. Yun nga lang ay hindi man lang ito lumingon sa kanyang dinadaanan. Halos sumubsob kaming lahat papunta sa dashboard nang biglang nagpreno si Erwin. Nang kami ay napatingin ulit sa harapan ay nawala ang babae, walang tao, ni anino. Kung bakit hindi na lang kami umatras noon ay ewan ko ba, siguro dala ng takot at pagkabigla. Tapos, ang ginawa pa ni Erwin ay pinaharurot pa niya ang sasakyan ng ubod ng bilis. Grabe ang kilabot ko ng mga sandaling iyon. Kasi nga naman, habang binibilisan namin ang pagpapatakbo ng sasakyan, ay may naririnig kaming sumasabay sa gilid ng kotse na tila ba isang malaking hayop. Sa pagkakakita ko sa side mirror ay para ba itong isang nilalang na hugis aso na may 4 na paa at sobrang mabalahibo. Muli itong sumampa sa bubong pero this time mas malakas. Tapos ay naramdaman naming bumigat ang ibabaw ng sasakyan na tila ba hindi ito nag-iisa. "Oh shit, what the fuck is that?" sigaw ni Jigs. Pero ni isa sa amin ay walang nakatugon. Rinig na rinig namin ang pagkalmot ng kung anong matigas na bagay sa bubong ng sasakyan. Sa aking palagay ay naghahanap ito ng madadaanan papunta sa loob. Maya-maya pa, mula sa bubong ng sasakyan ay may biglang sumilip sa windshield na isang maitim na mukha na may matutulis na ngipin.
Kakaiba ang wangis nito dahil sa makapal ang pagkakatubo ng mga kilay at kitang-kita din ang nanlilisik nitong mata na mas malaki ng 2 ulit kaysa sa karaniwang tao. Doon ako talagang kinilabutan at sa totoo niyan ay akala ko katapusan na naming lahat habang si Erwin ay halos maiyak na sa pagmamaneho. Tapos ay bigla niyang itinuon ang manibelas sa kaliwa na dahilan upang halos sumadsad ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pero yung nilalang ay ayaw pa ring bumitaw sa mahigpit nitong pagkapit. Nandun pa rin at nakadikit ito sa bubong ng sasakyan na bahagyang nakasilip ang mukha sa windshield at tila binabantayan ang bawat gagawin namin. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, ano ang gagawin mo? Lalaban ka ba o magdadasal ka na lang? Sa kaso nga namin ay wala kaming nagawa kundi sumigaw habang umaandar ang sasakyan ng ubod ng bilis. Makaraan ang ilang saglit ay biglang bumitaw at nahulog ang nilalang mula sa bubong, pero hindi ito dahil sa bilis ng sasakyan. Tila ba kusa siyang bumaba sa hindi namin malaman na dahilan. Nang bahagya kaming magmenor ng pagpapatakbo ng sasakyan, ay nakita namin sa hindi kalayuan sa madilim na bahagi ng kalsada ang isang figurang nakatayo. Nakapansin-pansin ang mga mata nito na tila mga apoy. Nakatayo lang ito at hindi gumagalaw hanggang sa tuluyan na kaming makalayo. Kalaunan ay hindi na kami nag-atubili pa at dire-diretso si Erwin sa pagmamaneho ng mabilis, hindi yata titigil kahit na anong mangyari. Halos 20 minutes kaming hindi tumigil hanggang sa makabalik kami sa mas maliwanag na bahagi ng kalsada kung saan may poste ng ilaw at mga kabahayan. Makaraan ang insidenteng iyon, hindi na ako basta sumasama sa mga midnight road trip. Kasi naman ganun ang nangyari paano kung sa susunod, hindi lang mananakot o sisilip yung nilalang? Paano kung talagang pasukin at saktan pa kami? Sa kabuuan, yun na yung pinaka nakakatakot na gabi ng buhay ko. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yun. Aswang ba? Ito ba ay isang uri ng maligno o mga elemento na napadaan lang sa madilim at mapupunong bahagi ng kalsada? Pero ang mas ikinatakot ko, kung sakaling ganon, bakit tila tinatandaan niya kung sino-sino kami? Bakit parang sinisilip niya kami isa-isa sa loob ng kotse? At ngayong gabi, habang ikinukwento ko ito, bakit para akong kinakabahan kapag may naririnig na ingay sa labas ng bintana? Ang nilalang bang ito ay sumunod sa aming pag-uwi at naghihintay ng tamang pagkakataon para sumalakay? Ikaw, kung marinig mo rin yon, ay lalabas ka ba para ito ay tingnan? O baka naman magtatago ka na lang at hindi napupunta sa dilim